Breaking news, China ininsulto ang Taiwan matapos pumalpak ang Patriot missile ng Amerika. Kuha ito sa isang military drill na ginanap sa Taiwan kamakailan lang kung saan isang Patriot missile ang pinalipad. Pero hindi pa man ito nakakalayo at makalipas lang ang 4 na segundo ay bigla na lang itong sumabog sa ere. Dahilan na nga kaya napatanong ang marami kung malfunction ba ang nangyari o sadyang luma na ang kanilang depensa, bagay na hindi naman pinalampas ng China ang nangyaring kapalpakan. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagsabog? Isa nga ba itong malfunction o isang senyales na hindi pa talaga ready ang Taiwan para sa matinding aggression ng China? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nagkaroon ng aberya sa annual precision munition drills ng Taiwan sa Pingong noong linggo nang sumabog ang isang American-made Patriot PAC-2 missile ilang segundo lang matapos itong ilunsad. Nangyari ang malfunction bandang alas 5:34 ng umaga noong ika-22 ng Agosto sa gitna ng 2 araw na live fire exercise na layong subukan ang layered missile defenses ng isla. Sumabog ang missile 4 na segundo lang matapos lumipad mula sa launcher. Wala namang naiulat na nasaktan o pinsala at 1 minuto lang ang lumipas, nag-launch ulit ng isa pang Patriot na gumana naman ng maayos. Binigyang diin ng mga opisyal na matagumpay pa ring natuloy ang exercise pero kinumpirma nilang magsasagawa ng investigasyon para malaman ang sanhi ng kapalpakan. Kasama rin sa drill sa Southern Taiwan ang live launches ng mga indigenous system gaya ng Sky Sword 2, 3 klase ng air defense missile at ang Xiongfeng 2 anti-ship missile. Ipinakita sa mga larawang inilabas ng Air Force ang parehong American-supplied at Taiwan-built systems na sabay-sabay na kumikilos. Pero hindi ito unang beses. Noong ika-23 ng Agosto ng kasalukuyang taon, isa ring PAC-2 ang pumalpak sa ere sa halos parehong sitwasyon. Sa parehong pagkakataon, nagpatuloy pa rin ang drills gamit ang pangalawang Patriot launch. Simula pa noong 1996, ang PAC-2 ang nagsilbing backbone ng missile defense ng Taiwan na may 9 na batteries na nakapwesto sa buong isla. Bawat battery ay pwedeng mag-deploy ng hanggang 8 launchers at dinisenyo para salagin ang parehong aircraft at incoming missiles. Pero habang nananatiling pundasyon ng air defense ng Taiwan, ang PAC-2 unti-unti na itong pinapalitan ng mas advanced na PAC-3 variant sa ibang bansa. Para sa Taipei, higit pa sa technical issue ang dala ng kapalpakang ito. Sa panahon na tumataas ang tensyon kasama ang Beijing, kahit isang sablay lang sa missile launch ay madaling gawing simbolo ng kahinaan. Ang pagkasira ng Patriot missile ng Taiwan ay muling nagbukas ng napakaraming katanungan, napakasensitibo ng timing ng malfunction. Mas pinaigting kasi ngayon ng China ang military pressure sa Taiwan sa pamamagitan ng regular drills at missile tests sa paligid ng isla. Itinuturing ng Beijing na teritoryo nila ang Taiwan kahit hindi pa nila ito kailanman napamunuan at pinalalakas nila ang parehong military activities at propaganda para pahinain ang depensa ng Taipei. Hindi pinalampas ng Chinese state media ang Patriot failure. Ipinakita nila ito bilang ebidensya na sobrang dependent ang Taiwan sa luma at depektibong American equipment at wala silang kakayahan para i-maintain ito. Ayon kay Zhang Jian, isang professor ng Taiwan Affairs, patunay raw ito na luma na ang American systems at limitado ang technical expertise ng Taiwan. Samantala, si Senior Colonel Zhang Xiaogang, tagapagsalita ng Defense Ministry ng China, ay nagsabi, "Gusto kong bigyang diin na ang American arms sales sa Taiwan ay hindi makakapagbago sa lakas ng 2 panig sa Taiwan Strait, lalo nang hindi nito mapipigilan ang historical at inevitable trend ng reunification ng China." Para sa Beijing, isa itong propaganda gift, lalo na't malapit na ang kanilang Setyembre military parade kung saan inaasahan na ipapakita ang mga bagong missile at drone technologies. Ang pagkabigo ng Patriot na paulit-ulit na ipinalabas sa Chinese outlets ay ginamit na ebidensya na hindi maaasahan ang pangako ng Amerika at mahina
ang depensa ng Taiwan. Mabilis namang gumalaw ang Ministry of National Defense ng Taiwan at iginiit na isolated technical issue lang ang nangyari. Binigyang diin nila na ipinakita ng drills ang bisa ng kanilang sariling gawa na indigenous systems na gumana ng walang problema. Pero ipinakita rin ng insidenteng ito kung paano ang isang palpak na launch ay madaling magkaroon ng malakas na political impact sa cross-strait information war. Bukod sa hiya, muling binuhay ng pagkasira ng Patriot ang mas malalim na debate. Pinagkakatiwalaan pa ba ng American allies ang mga sistemang halos lipas na? Ang Patriot family na gawa ng Raytheon at Lockheed Martin ang matagal nang nagsilbing backbone ng air defense ng Amerika at ng kanilang mga kakampi. Ang PAS-2 variant ay dinevelop pa noong late Cold War at nakilala noong Gulf War. Epektibo pa rin ito laban sa aircraft at ilang missiles, pero nahuhuli na ang teknolohiya nito kumpara sa PAC-3 na may mas advanced na radar, mobility at interception capabilities. Ang patuloy na paggamit ng Taiwan ng PAC-2 batteries ay reflection ng parehong economic at political realities. Mahal ang pagkuha ng mas bagong systems at kailangan ding hatiin ng defense budget ng Taiwan ang investment para sa naval forces, fighter aircraft at drone programs. Samantala, maingat ang Washington sa pagbebenta ng armas. Kailangang palakasin ang seguridad ng Taiwan pero iwasan ding magbigay ng sobrang advanced na armas na magpapalala ng tensyon sa Beijing. Kaya't matagal ng compromise solution ang incremental upgrades ng PAC-2. Pero ang sunod-sunod na palpak ay unti-unting winawasak ang confidence. Ayon sa mga analyst, kahit nagagamit pa rin ang PAC-2, mas dumarami na ang tanong tungkol sa reliability nito lalo na sa totoong laban. Dagdag pa, malaking hamon ang maintenance. Ang pagpapatakbo ng dekada na ring system ay nangangailangan ng steady supply ng spare parts at technical expertise na naaapektuhan ng political friction at supply chain limits. Nag-aalok naman ng alternatibo ang Washington, nakatakdang tumanggap ang Taiwan ng National Advanced Surface-to-Air Missile System sa mga susunod na taon. Ginagamit na ito sa Europe at Ukraine at makakatulong ito sa depensa ng critical infrastructure at urban centers. Posibilidad pa rin ng PAC-3 pero napakamahal nito. Hindi lang Taiwan ang may ganitong problema. Marami pa ring American partners sa Asia at Middle East ang gumagamit ng PAC-2 batteries at paulit-ulit din ang tanong kung lipas na ba ito. Para sa marami, nagbibigay pa rin ito ng makabuluhang kakayahan sa layered defense. Pero ang sunod-sunod na kapalpakan sa Taiwan ay nagpapatunay ng panganib ng pagdepende sa halos 30 taong gulang na teknolohiya laban sa kalabang mabilis mag-develop ng mas bagong missile systems. Mas mabigat ang sitwasyon para sa Taipei, bawat malfunction ay agad na ginagamit ng Beijing sa information war. Bawat palpak ay nagiging simbolo ng kahinaan kahit pa matagumpay ang ibang bahagi ng drills. Dahil dito, mas lumalaking pangangailangan ng Taiwan na hindi lang mag-modernize ng kanilang mga systems kundi magbigay din ng kumpiyansa sa kanilang sariling mamamayan at sa international community na matibay pa rin ang kanilang depensa. Sa ngayon, kabilang pa rin sa arsenal ng Taiwan ang Patriot PAC-2, isang kombinasyon ng necessity, budget realities at political caution. Pero ang dalawang palpak sa loob lang ng 2 taon ay nagbukas ng teknikal na aberya na naging strategic warning. Kung kikilos ba ang Taiwan para mas mabilis na mag-modernize o magpapatuloy silang umasa sa lumang systems habang hinihintay ang delivery mula Amerika, ay makakaapekto sa perception ng kanilang kahandaan sa mga darating na taon. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa isang missile, ito ay tungkol sa kumpiyansa. Para ma-deter ang isang kalabang mas advanced at mas mabilis, kailangan ng Taiwan na siguraduhin na ang kanilang armas ay hindi lang basta nakalista sa papel, kundi gumagana kapag tunay na kailangan. 2 beses na sumablay at bawat pagkakamali ay parang bala ng propaganda ng Beijing laban sa Taipei. Pero sa huli, isang bagay ang malinaw, sa modernong digmaan, hindi lang armas ang sinusubok,
kundi tiwala ng bayan at ng mga kaalyado. Sa susunod na laban, sapat na kaya ang depensa ng Taiwan o mauwi lang muli sa abo ang kanilang mga misail?